Kasi sa sitwasyon ko po, balak na po niya ako pakasalan pero ayaw niya ipaalam sa pamilya niya. Kasi engaged na siya pero mahal naman po namin ang isa't isa. Ano po dapat gawin? Ayan madam, kung totoong mahal niyo ang isa't isa, kung totoong mahal ka niya, ay ipaglalaban ka niya. Sasabihin niya sa magulang niya na mayroon siyang gustong babaeng pakasalan at hindi yung relative niya o yung ka-arrange marriage niya, kung sino man yun, hindi yun. Tatapatin niya yung magulang niya at ipaglalaban ka niya. Pero siguro kasi depende rin sa pamilya at depende nga sa lalaki. Kasi nga, pag sumira ka sa usapan sa Pakistan ay napakalaking gulo. Talagang, as in, mag-aaway sila. Talagang, lalo na kung pinsang buo, ganyan. O kaya magkapatid yung magulang nyo ng lalaki at babae. Minsan talaga, yung habang buhay nang di mag-usap, ganyan. Talagang matagal na di mag-usap. Tas, minsan nga, nakakalungkot man ay nauuwi sa patayan, ganyan. Pero yung iba naman, may mga pinaglalaban naman talaga, tinatapat yung magulang. Ayun, yung mga ilang taon na hindi kakausapin ng magulang. Ganon. O kaya yung mga relatives, ganon din. Pero lilipas kasi panahon na maayos din. Oh, muta. Ano ba yung muta na yan? Maayos din. Lilipas ang panahon kasi, yung parang maghihilong ba siguro, ayun, hanggang sa makakauwi na kayo yung Pakistani sa Pakistan o makakauwi ka na rin na Pinay, ganun, yung kumbaga, yung pagkaraan ng ilang taon na parang itinakwil siya, hindi siya kinakausap, ayun, lilipas at lilipas din, dadating yung panahon, nakakausapin siya, ganun. O pati mga relatives siya, lalo na kung magkaasawa na yung babae na ka-arrange marriage o dadating din ang panahon na kakausapin din siya ng mga kamag-anak niya, ganun, pamilya niya, ganun. Sa una lang talaga, mahirap talagang baka mauwi nga sa takwilan, ganun. Pero lilipas ang panahon din na matatanggap din, lalo na kung magkaapo na sila, ano, o ganun. Marami kasi mga Pinay na ganyan na ipinaglaban na naka-arrange na pero hindi na tinuluyan ng lalaki yung sa Pakistan nga kasi nga ayaw nga ng babae na may kahate, di ba? O kaya yung pinaglalaban, ayun, hindi mo na umuwi sa Pakistan ng ilang taon, tapos ayun, pag okay na, ayun, makakauwi na. Eh, pagka kasi ganyan na ayaw niya sabihin pa rin sa pamilya niya na meron siyang gustong pakasalan na ikaw nga at itutuloy niya pa rin yung plano niya magpakasal doon. Yun ang ibig sabihin niyan. Tapos, ang gusto niya, kapakasalan ka rin. Eh, ang ibig sabihin niyan, dalawa kayong magiging asawa niya. Diba? Ikaw asawa ka sa abroad. Eh, isipin mo, habang buhay ba siyang nasa abroad? Habang buhay ka bang nasa abroad? Ganyan. O dadating ang panahon, baka magkasama pa kayong dalawang babae sa isang bahay na mag-asawa nga na ayan. Ayan, magkasama-sama kayo sa isang bubong. Ang tanong ko sa'yo, kaya mo ba na may kahati sa asawa? Ayan, ikaw naman ang tatanungin ko. Kung kaya mo may kahati sa asawa, eh, ituloy mo yan. Yan ang ano ko sa'yo. Pero kung ayaw mo na may kahati, eh, wag ka nang tumuloy. Napakahirap, lalo na sabi ko nga sa inyo. Pagka sa Pakistani, dalawa kayong asawa, tapos may magulang pa, may nanay pa, ay, maday kayong hati-hati sa asawa. May mga kapatid pa, di ba? Ay, maday ka hati-hati sa asawa. Ganun kasi sa kanila. Kumbaga, eh, hindi lang talaga asawa nila ang binibigyan nila, niriregaluhan, ganun sila. Talagang mabait sila sa nanay nila, talagang pati sa mga opinyon, nakikinig sila sa magulang nila. Kaya sabi ko nga sa'yo, yun ngang kahati mo na yung pamilya niya, may kahati pa ibang babae, kahirap no. Sabi ko sa'yo, mahirap. Wag ka sumuot sa, ayun baka marami na magalit sa akin na mga nasa ganyang sitwasyon. Pero sinasabi ko sa'yo, habang wala ka sa ganyang sitwasyon, wag kang papasok. Kasi nga, mahirap, napakahirap. Mana pa yung iba kasi marami kasing Pakistani na magaling talagang magtago sa ganyan na andain lang nagogo yung Pinay. May asawa na pala. Naku! Tas, ano nila yung mga Pinay na loloko nila na ala daw, patay na di asawa, ganyan. Kaya, yung iba, yun, yung naloko sila, hindi na sila, napasok na sila sa sitwasyon na ganun, eh, para sa akin, eh, ganun talaga, eh, hindi ko na inaano yun, wala na akong masabi, kasi nga, hindi nila man ginusto talaga na, hindi nila inakala, pero pag alam mo na yan, ayan, tulad mo, alam mo yung sitwasyon na papasukin mo, sila kasi hindi nila alam, na may asawa pala, akala nila dedo na, o kaya divorce ka. Eh ikaw na alam mo na ikakasal pa lang, eh mag-isip ka. Ito ay para sa akin lamang ha.
Huwag kayo magalit. Yung iba dyan, ikaw naman, naasayo pa rin yan ang desisyon. Itong sa akin ay payo lamang. Pero, ito talaga ay hindi mo pagsisisihan sa bandang huli, sa totoo lang. Kaysa magsisi ka sa bandang huli, ipakinggan mo na lang ako. Talaga namilit. Hindi, payo lang to. Nasa sayo na to kung pakikinggan mo. Ayun lamang, madam. Babush!